Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nang makarating si Carmela sa kumpanya ay dediretso na sana siya sa department nila nang makasalubong niyang kanyang ama. Hindi niya na lang sana ito bibigyan ng atensyon nang harangin nito ang dadaanan niya. "Can we talk?" Anas ng kanyang ama. Sinalubong ni Carmela ang mga mata ng kanyang ama. Masaya siyang maayos ng kalagayan nito pero hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya dahil hindi siya magawang paniwalaan. "Wala na po tayong dapat pag-usapan. Nasabi ko ng lahat ng kailangan ko sabihin. Desisyon yung hindi na ako paniwalaan kaya para saan pa para mag-uusap tayo? I'm sorry po, but I have to go. Marami pa akong kailangan gawin. Excuse me, Aniya." Saka siya bahagyang yumuko para magbigay galang pa rin at umalis na. Sinundan na lang ni Marvin ang tingin ng anak niya. Napabuntong hininga siya. Alam niyang malaki na ang galit sa kanya ng anak niya dahil marami na siyang nagawa dito. Isang linggo na rin ang nakalipas simula nang itigil niyang inumin ang mga gamot na ibinibigay ni Shawnee sa kanya. Hindi pa niya masasabi kung tama ba ang sinabi ni Carmela na pinapalitan ni Shawnee ang mga gamot niya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin masyadong okay ang kalusugan niya. "Nakausap mo ng anak mo?" Mabilis ng palingon si Marvin kay Shawnee. Pakiramdam niya palaging nakamasid si Shawnee sa bawat kilos niya. "Hindi, she's mad at me." Sagot ni Marvin saka siya umalis. Napangisi naman si Shawnee dahil nagtagumpay siya na mapalayo lalo ang loob ng mag-ama sa isa't isa. "Sa tingin mo ba talaga ay matatalo mo ko? Kung ang ama mo nga hindi mo makuha sa akin, paano pang kumpanya at iba niyo pang ari-arian? Hanggat nasa akin ang simpatya ng daddy mo, hindi mo makukuha sa akin ang kumpanya. Oras na makuha ko pang loob ng daddy mo at lumalim ang galit niya sa'yo, wala akong ititira kahit isa sa mga pinaghirapan ng mommy mo." Mahinang usal ni Shawnee sa sarili niya. Masaya siyang nagtungo sa office niya dahil naramdaman niya nang malapit niya nang makamit ang tagumpay. Nang makatanggap ng tawag si Carmela galing kay Chief Romero, ay lumabas na muna siya at naghanap ng lugar nang walang makakarinig sa kanya. "Hello, Chief," sagot niya dito. Mahina lang din ang boses niya kahit na walang tao sa pwesto niya. "Kamusta? May usad na ba sa kaso ni Mommy?" Tanong niya kaagad. Nakakapagsalita na si Lita pero dahil putol ang dila niya, hindi namin siya maintindihan. Naigagalaw niya ng kamay niya kaya pinasulat na lang namin sa kanya kung anong nangyari sa kanya. Base sa kwento niya, si Shawnee ang may kagagawan kung bakit bigla siyang nawala. Sinubukan ni Shawnee na patayin si Lita para patahimikin. Ang dashcam ng sasakyan niya noon, hawak ni Shawnee pero nakuha yun ni Mila. Nang makidnap si Lita, tinago niya kaagad ang hawak ng USB sa isa raw luma na couch. Pagkakwento ni Chief Romero. Natuwa naman si Carmela dahil ito ng pagkakataon niya. Para mapatunayan na hindi lang imagination ang nakita niya. "May problema lang tayo," dagdag ni Chief Romero dahilan para mawalang ngiti sa labi ni Carmela. Hindi na alam ni Lita kung saan siya idinala. Hindi niya na matandaan yung lugar bastang alam niya sa isang abandonadong warehouse. Maraming taon nang lumipas, Carmela. Hindi natin sigurado kung abandoned warehouse pa rin ba kung saan siya dinala. At kung sakali mang mahanap natin ang warehouse na yun, hindi natin alam kung gagana pa ba ang USB. Ani pa ni Chief Romero. Palihim na lang na napabuntong hininga si Carmela. Akala niya ito ng pagkakataon niya para isiwalat ang mga krimen ng stepmom niya. Pero hindi pa rin pala. May pag-asa pa ba talaga na maipakulong niyang stepmom niya? Sigurado siya sa nakita niya kahit nahilong-hilo pa siya dahil sa pagkakataob na sasakyan nila nang maaksidente sila ng kanyang ina. "Gagawin kong makakaya ko para mahanap ang warehouse na sinasabi ni Lita. Pero ayaw kong umasa ka dahil posibleng napatayuan na ng bagong building ang lugar o posibleng sira na ang USB. Napatango na lang si Carmela kahit na hindi nakikita ni Chief Romero. "Salamat sa update, Chief. Balitaan niyo na lang ako kapag may nalaman na po kayo. Mag-iingat ka rin dahil alam ko may tauhan din si Tita Shawnee sa loob ng station mo." Anas niya. "Huwag kang mag-alala, nag-iingat ako sa lahat ng kilos ko." Sagot naman ni Chief. Ibababa na sana ni Carmela ang tawag nang may maalala siya. Hindi ba pwedeng kasuhan si Tita Shawnee dahil sa ginawa niya kay Yaya Mila? Tanong niya.
Kung hindi man niya maipakulong ang stepmom niya sa pagpatay sa kanyang ina, baka sakaling maipakulong niya ito sa pagtangkang pagpatay sa dati nilang katulong. Hindi pa natin magagawa yun, lalo na kung walang magpapatunay na si Shawnee ang nagtangka kay Mila. Mag-iimbestiga pa rin ako pero hindi ko sigurado kung kailan niyo makukuha ang hustisya. Naintindihan ko po, Chief. Salamat. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay binaba ni Carmela ang tawag. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Umaasa siyang mahanap pa nila ang USB dahil yun lang ang pag-asa niya para malaman ang totoo. Pagbalik ni Carmela sa department nila ay nakita niyang sekretary ng kanyang ama na naghihintay sa kanya. Diretsong naupo si Carmela sa swivel chair niya na hindi na tinitingnan ng sekretary ng kanyang ama. Ma'am Carmela, pinapatawag po kayo ng inyong ama. Gusto niyo sanang pag-usapan yung tungkol sa magiging posisyon niyo sa kumpanya. Hilaw namang tumawa si Carmela. Sabihin mo kay Mr. Hidalgo, kung gusto niyang ibigay sa akin ng posisyon, gawin niya na hindi na ako kinakailangan kausapin. If he thinks I deserve it, then ibigay niya sa akin at kung hindi kahit wag na. Sabihin mo wala akong bala kausapin siya at kung bawiin niya ang desisyon niya at ibigay sa iba ang posisyon, okay lang sa akin. Parang kanya ng saad, napapakamot na lang sa batok ang sekretary ni Marvin. Wala siyang nagawa kung hindi ang umalis at sabihin kay Marvin ang sinabi ni Carmela. Napabuntong hininga na lang si Marvin. Ramdam niya talagang galit sa kanyang anak niya. Alam niyang kasalanan niya naman. Ibinigay mo na kay Carmela ang posisyon ng direktor na hindi man lang ako kinakausap? Hindi na ba mahalaga ang opinion ko, Ash? I know my daughter, Shawnee. Marinig ko man o hindi ang opinion mo, I will still give that position to my daughter. Huwag mong questionin ang mga desisyon ko dahil alam ko kung anong makakabuti sa kumpanyang ito. Kahit alam ko hindi pa karapat-dapat si Sofia, bilang CEO, ibinigay ko yun sa kanya. Dahil nakiusap ka at bigyan siya ng pagkakataon na patunayan ang sarili niya. Ngayon ang anak ko naman ang bibigyan ko ng posisyon sa kumpanya. Bakit kailangan pa ng opinion mo? I trust Carmela. So whether you like it or not, siyang nararapat na maging direktor. Now leave. Maotoridad niyang saad. Naitikom naman ang bibig ni Shawnee. Nabibigla na siya sa pagbabago ni Marvin. Kung dati ay nagagawa niya itong kontrolin, ngayon naman ay nahihirapan na siya. Inis na lumabas ng office si Shawnee habang napabuntong hininga naman si Marvin. Simula ngayon ay mag-iimbestiga siya ng palihim tungkol kay Shawnee. Kahit na nahihirapan pa rin siyang paniwala ng anak niya, gusto niya namang malaman ang totoo. Kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo at kung sino talaga ang totoong nag-aalala at nagmamahal sa kanya. He wants to know the truth at maparusahan ng may sala. Samantalang inis na itinapon ni Ruel ang mga papeles na nasa lamesa niya, sa kanya sinabunutan ng sarili niya. Hindi niya magawang mag-focus sa ginagawa niya dahil hindi mawala sa isip niyang magiging kasal nila ni Sofia. Hindi niya maiwasang hindi mainggit kay Adam dahil kahit na ikinasal lang ito dahil sa business, nagawa niyang mahalin si Carmela. Paano niya namang magagawang mahalin si Sofia kung sa pilitan lang siyang pakasalan ito? Naupo na siya sa swivel chair niya saka siya maliing pinikit ang mga mata niya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga para pakalmahin ang sarili niya. Nang may kumatok sa pintuan niya, hindi siya sumagot dito dahil pakiramdam niya pagod na pagod siya. Kahit ang sumagot ay hindi niya magawa. Nagpatuloy ang katok kaya minulat niya ang mga mata niya. Come in, anas niya dito. Pumasok naman ang isang empleyado nila. Sir, kailangan niya raw pong pumunta sa kumpanya ng mga Hidalgo. Pika nito, napairap na lang si Ruel dahil wala na siyang ganang bumalik sa kumpanya na yon. Sabihin mo kay chairman, wala na akong balak na bumalik pa doon. Utusan niya na lang iba na ipagpatuloy ang project. Walang gana niyang saad. Pero kanina pa po kayo hinihintay ni Ma'am Carmela Hidalgo. Kunot noong tiningnan ni Ruel ang babaeng nasa harapan niya. Bakit si Carmela ang naghihintay sa kanya gayon si Sofia ang kasama niya sa project? Si Ma'am Carmela na po ang bagong direktor ng kumpanya at simula po ngayon siya ang magiging business partner niyo. Dagdag ng babae dahil pansin niyang pagkalito sa mukha ni Ruel. Napataas ang kilay ni Ruel. Hindi na ba si Sofia ang makakasama ko? Naguguluhan pa rin niyang tanong. Hindi ko po alam ang dahilan sir kung bakit si Ma'am Carmela na pong makakasama niyo ngayon. Para tapusin ang project, si chairman na lang po siguro ang tanungin niyo o si Ma'am Carmela po. Sagot ng babae saka nagpaalam na umalis. Nakahinga na naman ng maluwag si Ruel.
Kapag nanatiling si Sofia ang makakasama niya para tapusin ang project, hindi siya sigurado kung magkakaroon ba siya ng tahimik at payapang araw. Hindi pa man niya nakakasama na matagal si Sofia, pero kilala niya na itong mabunganga. Ayaw na ayaw pa naman niya ng maingay. Tumayo na siya at kinuha ang bag niya saka siya umalis para magtungo sa kumpanya ng Hidalgo. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin siya sa kanya hinanap kaagad ang office ni Carmela. Nandyan ba si Carmela? Tanong niya kaagad sa babaeng sa front desk, bagong office ni Carmela. Yes sir, kanina pa po niya kayo hinihintay. Sagot naman ito. Siya ang bagong sekretary ni Carmela. Pumasok na kaagad si Ruel sa loob ng office ni Carmela. Naabutan niya naman itong abala na nakaharap sa laptop niya. Nang maramdaman ni Carmela si Ruel ay tumayo na siya saka siya naupo sa sofa para magkaharap lang sila ni Ruel. Sa akin ay binigay ni Daddy ang project kaya simula ngayon ako nang makakasama mo hanggang matapos ang project. Simulan na natin. Diretsong wika ni Carmela na hindi tinitingnan si Idam. What about Sofia? Tanong pa niya kaya tinignan siya ni Carmela. Kung siya pa rin ang gusto mong makasama, pwede ko namang pakiusapan si Daddy na ibalik sa kanya ang project. No, it's not like that. Mabilis sa sagot ni Ruel. Kung ganon, simulan na nating pag-usapan ang mga gagawin natin. Aniya pero hindi pa rin tumigil sa pagtatanong si Ruel. Hindi ba magagalit si Idam kapag nalaman niyang araw-araw tayong magkasama? Blankong tinignan ni Carmela si Ruel. Bakit ba hindi makapag-focus si Ruel sa dapat nilang gagawin ngayon? Wala namang dahilan para magselos siya at hindi ko siya bibigyan ng dahilan para pagselosan ka. Trabaho lang Ruel. Seryoso niyang sagot ni ikinatahimik ni Ruel na patangu-tango na lang siya. What a lucky jerk. Mahina niyang saad pero narinig naman ni Carmela yon. Hindi niya nalang pinansin si Ruel at sinimulan niya nang sabihin ang gagawin pa nila. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang biglang pumasok si Sofia na nanggagalaiti sa galit. Hindi dahil mas pinaburan ka ni Daddy ngayon, aagawin mo na sa akin ang mga project ko. Ano na naman bang ginawa mo at sinabi kay Daddy para sa ibigay ang project na to, ha? Halos mabasag ang boses ni Sofia sa sobrang lakas ng boses niya. Akma sanang lalapitan ni Sofia si Carmela nang pigilan siya ni Ruel at tinila to palabas ng office ni Carmela. Ano ba Ruel? Let me go. Kakausapin ko lang ang babaeng yan. Patuloy niyang sigaw, napapailing na lang si Carmela. Hindi niya inagaw ang project na Sofia. Nakiusap sa kanyang ama na siya nang magpatuloy dahil hanggang ngayon wala pa rin nagagawa si Sofia. Bitawan mo ko Ruel. Bakit ba siyang kinakampihan mo ha? Ano bang meron ng babaeng yun para siyang kampihan yung lahat? Aray! Bagyang tinulak ni Ruel si Sofia nang bitawan niya ito. Kailangan mo pa bang tanungin kung anong pinagkaiba niyong dalawa? Hindi marunong gumawa ng eksena si Carmela. Hindi siya sigaw ng sigaw at marunong siyang tumanggap ng pagkatalo. Habang ikaw, walang ginawa ko hindi daan sa dahas at galit ang lahat. Paninermo ni Ruel sa kanya. Nakagat naman ni Sofia ang mga ngipin niya. Alam niyang mahabang pasensya ni Carmela habang siya ay nagagalit kaagad. Iniwas ni Sofia ang paningin niya. Paano mapapalapit ang loob ni Ruel sa kanya kung si Carmela lang ang nakikita nito? Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Kasal na si Carmela at may mga anak na sila ni Adam. Tinaasan ni Ruel ng kilay si Sofia. Ayusin mo ugali mo dahil kapag naubos ng pasensya ko sa'yo, baka mapatulan na kita. May diingwi ka ni Ruel sa kanya iniwan si Sofia at muling pumasok sa office ni Carmela. Nilak niya ng pintuan para hindi na makapasok si Sofia. Inisa na pasipa si Sofia dahil palaging si Carmela na lang ang kinakampihan ni Ruel. Palihim na nakipagkita si Shoni kay Officer Ronald dahil hanggang ngayon ay buhay pa rin si Carmela. Nagsisimula ng matakot si Shoni na matalo siya ni Carmela, lalo na't nihirapan na siyang kontrolin si Marvin. Pakiramdam niya itinatapon na ni Marvin ang mga gamot na ibinibigay niya, kaya kailangan niyang makasiguro na hindi masisira ni Carmela ang mga pinaghirapan niya. Hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong ginagawa? Bakit buhay pa rin siya hanggang ngayon? Galit na sigaw ni Shoni nang dumating si Officer Ronaldo. Pasensya na ma'am, pero hindi ganun kadali ang pinapagawa niyo. Bahay at trabaho lang pinupuntahan ng stepdaughter niyo. Lahat ng mga nadadaanan niya ay puno ng CCTV. Hindi rin namin pwedeng pasukin ang mansyon ng mga festeho dahil maraming security ang nakakalat sa labas at sa loob ng mansyon. May mga inuutusan akong mga tao na gawin ang trabaho pero natatakot silang kalabanin ng mga festeho. Sagot ni Officer Ronaldo. Lalong nalisik ang mga mata ni Shoni dahil sa galit. Takot ka rin ba sa mga festeho? Nakataas ang kilay na tanong ni Shoni. Hindi naman kaagad nakasagot si Officer Ronaldo.
Kaya sa tindi ng galit ni Shawnee, nasampal niya to. Baka nakakalimutan mo akong bumubuhay sa pamilya mo. Alam mo na kulang ang sahod mo para makabili ka ng malalaking bahay at sasakyan. Sinasahuran kita. Walang labis, walang kulang. Kaya gawin mo ng maayos sa mga pinapagawa ko sa'yo. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho mo, sumunod ka sa akin. Alam mong kaya lang kitang palitan, Officer Ronaldo, at ipatumba ka. Pananakot ni Shawnee. Napalunok naman si Officer Ronaldo dahil sa takot. Gusto ko lang din sabihin ng dating katulong namang Hidalgo na si Litay buhay pa. Pag-aamin nito na lalong ikinakulo ng dugo ni Shawnee. What did you say? Tila ba ayaw pang maniwala ni Shawnee dahil 5 taon na nakalipas. Bakit ngayon lang ito lumabas? Minsan namin nasundan si Miss Hidalgo at doon namin nalaman ang pinuntahan niya ay ang dati nilang katulong na ipinatumba na natin noon. Hindi ko alam kung paano siya nabuhay at kung bakit ngayon lang ito lumitaw. Then do something! Alam mo na palang buhay pa siya, bakit hindi mo pa pinatay? Wala akong pakialam kung madami ng buong pamilya niya. Kasalanan niya naman yon. Kill her. Hindi siya pwedeng magsalita. Hindi pwedeng malaman ni Carmel at Marvin ang nangyari sa aksidente. Lalong na-stress si Shawnee sa nalaman niya. Hindi siya makakapayag na masisira ang mga plano niya. Marami na siyang ginawa para marating ang kinalalagyan niya ngayon. Ayaw niya nang bumalik sa dati niyang buhay. Binalikan namin ang bahay nila pero wala na sila doon. Pinagtanong namin kung saan sila posibleng lumipat pero walang nakakaalam. Sa tingin ko, nilipat na sila ni Carmela para protektahan. Ginagawa naman namin ang makakaya namin para hanapin sila. Sinabi ko lang sa'yo ito para maging aware ka lang din. Buisit! Inis na nagulo ni Shawnee ang buhok niya, lalong lumalim ang galit niya kay Carmela. Hindi niya akalain na sa sobrang tahimik ni Carmela, marami na pala itong ginagawa para pabagsakin siya. Kulang pa ba ang ibinibigay ko sa'yo? Dadagdagan ko. Just kill the 2 man as soon as possible. Isama mo na rin si Carmela. Walang pwedeng sumira ng mga plano ko at walang pwedeng magpabagsak sa akin. Sa galit niya ay lumalabas ng malalaking litid sa leeg niya. What? Ano pang hinihintay mo? Move! Utos ni Shawnee. Umalis naman na si Officer Ronaldo habang si Shawnee hinihilot ang sentido. Ano pa bang kailangan ko gawin sa inyong mag-ama? Talagang sinasagad niyong pasensya ko. Ngayon, pasensyahan tayo kung magpapaalam kayo ng maaga sa mundo. May diin niyang saad. Humugot siya ng malalim na buntong hininga para pakalmahin ang sarili niya dahil ramdam niyang pagtaas ng dugo sa ulo niya. Samantala naman nang makasakay si Carmela sa sakyan ay binigyan sa kaagad ni Idam ng iced coffee. Thank you, nakangiting wika ni Carmela. She loves coffee so much at natutuwa siya na alam ni Idam kahit ang maliit na bagay tungkol sa kanya. How is your day? Tanong ni Idam. Inalala naman ni Carmela kung anong nangyari sa araw niya. Okay naman, tolerable pa naman. Aniya saka siya tumawa, napangiti na lang si Idam dahil nahawa siya sa maiksing pagtawa ni Carmela. Si Ruel ang palagi kong makakasama dahil sa akin ibinigay ni Daddy ang project na dapat ni Sofia. I hope you're okay with that. Nilingon ni Idam si Carmela. Malaki naman ang tiwala niya dito. Don't worry about me. Siguro naman hindi mo ako lolokohin kahit na hindi mo pa inaamin sa akin ang nararamdaman mo. Mabilis na napalingon si Carmela kay Idam. Nagpipigil naman ng tawa si Idam dahil nakikita niya sa gilid ng mga mata niya ang gulat sa mukha ni Carmela habang nakaawang ang mga labi nito na mulang mga pisngi ni Carmela pero hindi nakikita ni Idam dahil nakatutok ang paningin nito sa daan. I already have kids at kahit na ikinasal lang tayo dahil sa kasunduan, hindi ko gagawing lokohin ka. Hindi dahil yun ang gusto mong gawin ko, kundi dahil yun ang gusto ko. May respeto pa rin naman ako sa sarili ko. Kasal tayo at ayaw ko magkaroon ng kabit, baka yun pang magiging dahilan para lumayo ang loob ng mga anak ko sa akin at sayo at sila sumama. Aniya na ikinakilig naman ni Idam dahil alam niyang kahit lapitin ng mga lalaki si Carmela, hindi nito magagawang manloko. Siya nga pala, sino yung babaeng kasama mo kanina? She's happy with you. Pag-iiba ni Carmela ng usapan, inalala naman ni Idam kung sino bang babaeng nakasama niya kanina. Si Trina ba? Tanong niya dahil si Trina lang naman ang nakasama niya kanina. I don't know. Basta yung mahaba and wavy ang buhok, matangkad at maputi. Pagdi-describe ni Carmela, it's Trina. Nagpunta ka ba sa kumpanya kanina? Bakit hindi mo ko pinuntahan? Napairap naman si Carmela.
Paano kita malalapitan kung nakafocus ang attention mo sa kanya? I tried calling you so many times kahit nung pumasok na kayo sa elevator pero hindi mo ko nilingon. Tumingin pa nga sa akin yung Trina. Aniya. Naalala ni Adam na mabilis na isinarado ni Trina ang elevator kanina pero hindi niya narinig ang tawag ni Carmela. Napapailing na lang si Adam sa ginawa ni Trina. She's just a business partner, nothing serious. Ikaw lang mahal ko, Carmela. Kahit ilang babae pang iharap mo sa akin, ikaw lang ang titignan ko. I don't care about them. Dahil mas gusto ko makuha ang pagmamahal mo. Nilingon ni Adam si Carmela pero mabilis na umiwas ang tingin si Carmela. Namumula naman ang mga pisngi nito dahil sa kilig. Wait, don't tell me you're jealous. Masayang tanong ni Adam. Of course not. Mabilis na pagtanggi ni Carmela na bahagyang kinatawa ni Adam. Gusto tuloy pisilin ni Adam ang mga pisngi ni Carmela pero hindi niya magawa dahil nasa biyahe pa sila. Wala naman akong pakialam kahit na anong gawin mo. Do what you want. Dagdag pa ni Carmela. Really? Ang sabi sa akin ni Alma, hindi ka mapakali noong nakaraang gabi habang naghihintay ka sa sofa dahil hindi pa rin ako nakakauwi. Patuloy na pang-asar ni Ida, lalong nag-init ang mga pisngi ni Carmela dahil sa hiya. Hindi may hina niyang sagot. Hinawakan ni Ida ang isang kamay ni Carmela kaya napatingin si Carmela doon. Napapalunok na lang siya. Ramdam niya na naman ang pagbilis ng tibok ng puso niya. You're the one I love, Carmela. Kaya kahit naklingi si Trina, alam ko ang boundary ko. Malambing niyang wika. Pigil naman ang ngiti ni Carmela. Ayaw niya makita ni Idam na natutuwa siya. Napapangiti na lang si Idam para sa kanya. Ang cute ni Carmelang magselos. Hindi niya naman ito minamadali na mahalin din siya. Ano kayang mangyayari ngayong nakakahalata na si Shawnee sa mga galaw at kilos ni Marvin? Magawa kaya nitong planong masama kay Carmela at Mila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.